What is your greatest surprise in life? And I answered, the brevity of life. If someone had told me when I was 20 years old that life was very short and would pass just like that, I wouldn't have believed it. And if I tell you that, you don't believe it either. I cannot get young people to understand how brief life is, how quickly it passes. Every one of us here has been given the same amount of time in a day.
1,440 minutes a day, 168 hours per week. The days of our years are 80 years and 10, and if by reason of strength they are 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we are passed away and cut off. Time is short. It's even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. And it's interesting to me, with all of our medical science, we've never passed that magic mark. The average American male today lives 70 years and 4 months. The average female, 73 years and 6 months. More people live to be 70, but the average age of an American is still 70. So let's think a moment. What do we do with those 70 years? The first 15 are spent in childhood, and then 20 years we sleep. And then the last 5 years, physical limitations are curtailing your activities. They haven't curtailed mine yet, but my 5th year till 70 starts next year. Only 30 years left, and part of that time must be spent in eating meals, working, and figuring out your income tax, things like that. When you think that you have just one short life to spend and it'll soon be over, I'd write down my priorities in life. And I'd get committed to certain priorities, the things we ought to do, the classes we ought to take, the books we ought to read. Do it now. The family that needs you, spend more time now. Write that letter home now that you've been meaning to write. Money you ought to give now. Time for study, do it now. Every time the clock ticks, it seems to say now, today, if you will hear his voice. There may not be a tomorrow for you and for me, because there's a warning to time. Time is running out for all of us. Time is too short for indecision and vacillation. Do not halt between two opinions. Fools say that time is long. Every morning we have 86,400 seconds to spend and to invest. And each day the bank named time opens a new account for you and for me. It allows no balances and no overdrafts. If you fail to use the day's deposits, the loss is yours. The Bible says, redeem the time, because the days are evil, and the days in which we're living are very evil. If there was ever a time for the gospel that can transform the human heart, it's now. Jesus said, as long as it is day, we must do the work of him that sent us. The night is coming when no man can work. The night is going to come in your life. Yet there was a serenity about the work of the Lord Jesus. It's the quality of life, not the length. Jesus only had 33 years, and it ended on the cross. To the world, he was a failure at that moment. Yet at the end of his life, he said, I finished the work that thou gavest me to do. It doesn't matter whether you live another year or 2 years or 5 years. Will your work be finished? Is there a quality to it? Is there a dedication to it? Suppose all of our members tithe their time to witness for Christ as we tithe our income for the church. Fill your heart with the Word of God. I've found that those who know the Scriptures are the ones that have the power today. But we need men and women who walk with God. And if you do that, you too can finish the work that God gave you to do, and help us to realize the brevity and the urgency of time. And may we invest what little time we have in the kingdom of God.
A blessed morning po sa ating lahat. Nagagalak po ba tayong makita ang bawat isa? Nagagalak po ba tayong umawit para sa ating Panginoon, sumamba sa ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Salamat po sa umagang ito, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Narito kami, Panginoon, mag-aalay ng mga papuri at pagsamba sa inyong pangalan, Panginoon. Dakilain ka, sambahin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Alam ko, handang-handang ating mga pusong magpuri sa ating kataas-taasang Diyos. Amen po ba? Ang sabi po sa awit 47, 1-2, magdiwa
kapatid, patuloy po nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy po natin sambahin ang kanyang kagandahan, ang kanyang kagandahang loob sa atin, ang kanyang kabutihan. Hallelujah, karapat-dapat na itaas ng mga nilalang. Lahat ng kinreate ng Panginoon, karapat-dapat siyang papurihan. Hallelujah. Sa iyong kagandahan, Panginoon, sambahin ka, Lord God. Hallelujah. Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Sa iyong kabutihan, purihin ka. O Diyos, ang ngalan mong banal ay luwalhatiin. Panginoon, itataas ka namin ngayon at kailanman.
Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa iyong kagandahan, nagpahayag ang iyong mga gawa, karakter sa aming mga buhay. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka namin sa iyong kagandahan ng kabanalan na in-impart niyo po ito sa amin upang makasamba sa iyo ng totoo. Salamat po na marami. Panginoong Hesus, ikaw ang pagsamba sa Ama. Salamat po sa iyo na uuhol ang lahat ng papuri, pasalamat. Panginoong Hesus, salamat po. Salamat po sa iyong iglesia na inibig ng lubos. Inibig niyo po ito, Panginoon, to the point na ibinigay niyo po ang iyong buhay alang-alang sa mga ito. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin. At kabilang po kami sa iyong iglesia ng Diyos na buhay. Salamat po. Hayaan niyo po, Panginoon, sa aming pagpapatuloy. Patuloy ka raming maranasan, masilayan ng iyong kagandahan. Ang iyong mga kamanghamangang ginawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Salamat po na marami sa itinalaga niyo po sa aming mabuting bagay na amin pong nilalakaran sa bawat araw, Panginoon. Doon niyo po kami dinadala. Salamat po na marami. Hayaan niyo po, Panginoon, ang nilayo niyo po sa aming mga buhay ay mangyari po, Panginoon. Gampanan po namin ito na may katwiran sa iyong harapan, Panginoong Hesus. Salamat po, Banal na Espiritu, na siya nag-uudyok sa amin, nagtutuwid sa amin, nagkokorek sa amin. At patuloy kami, pinapalakas po kami sa pamamagitan ng mga aral ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa aming sarili, wala po kaming kakayahan. Pero ang iyong kakayahan ang siya naghahari sa aming mga buhay. Pinasasalamatan ka po namin. Hayaan niyo po sa umagang ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, dalhin po kami sa pagtatagumpay, Panginoon. Mai-apply po namin, magawa po namin ang pinagagawa niyo po sa amin. Huwag po kami mag-atubili, Panginoon, na gawin ito dahil ikaw po nagbibigay ng desire and ability, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa mga aral. Hayaan niyo po maging kagalingan po ito sa amin. Maging kapayapaan po ito sa amin. Maging kapahingahan po ito sa amin. Maging kalakasan po ito sa amin at kapangyarihan na gagawa, Panginoon, sa aming mga buhay. Upang sa lahat ng hamon ng buhay na ito, kami po'y magtagumpay, gaya mo nagtagumpay, Panginoong Hesus. Salamat po, hindi pa man po namin narinig, Panginoon. Alam po namin ang inihanda niyo po'y napakainam na bagay para sa amin. At huwag po kami magtabi sa aming sarili, kundi maibalik sa iyo ang lahat ng karangalan at papuri, Panginoon, sapagkat nauukol lamang sa iyo ang lahat ng karangalan, papurit, pagdakila at pagsamba at pagdakila ng walang hanggan. Ito po ang aming hiling at panalangin sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Paupo na po tayo. At ang kapayapaan ng Panginoon na di malirip ay patuloy nating maranasan sa lahat ng araw ng ating mga buhay. Now, punta po tayo sa pag-aaral. Ang Iglesia ng Diyos na buhay, lapit na po tayo sa huling yugto ng ating pag-aaral. Pero siguro sa hinaba-haba ng ating pag-uusap, hindi lang siguro, I firmly believe na meron po kayong na-catch up. Parang isa lang po nakita ko na parang tumango o nag-amen. Siguro bahala na po kayo. Gaya ng Kawal, chapter 6. Chapter 1 is a blessing, full of blessings na tinanggap natin. Sinundan po ito na ginawa po tayong templo, chapter 2. At ang mystery, chapter 3 ay nahayag, hindi ito nahayag ng panahon ng Old Testament, ito'y nahayag ang mystery na tayo ang church na nakatago na ikakasal sa Panginoon. At chapter 4, ito po'y pagkakaisa sa pamamagitan ng mga karakter na ibinigay ng Panginoon sa atin.
chapter 5, kaya nga unity po yun, dahil nandun po ang Espiritu na siya pong ang bautismo natin at pananampalataya kay Jesus Christ, isang bautismo, isang pananampalataya at iisang Ama. Diba? Sinabi po doon. At binigyan po niya tayo ng mga tagapangasiwa natin, fivefold ministry, chapter 4. And chapter 5, tayo po ikakasal sa Panginoon in future, at kaya kailangan maging maayos ang ating pananamit, ang ating itsura sa ating Panginoon bago tayo humarap sa Kanya. Ito'y perfect, blameless sa harapan ng Panginoon. At chapter 6, ito'y dahil hindi pa nangyayari ang chapter 5 na ikakasal tayo sa Panginoon. At pinapakita ron ang mga senaryo na mag-asawa kung anong larawan dapat na iyaharap natin sa Panginoon. And chapter 6, ito po'y kawal. Ito po'y labanan, spiritual warfare. Noong una, pinakita po natin kung sino-sino ang mga frontliners. Ang frontliners po ay ang mga anak at yung magulang at yung alipin at mga amo. Hindi pa rin po ito, sa kalahatan po ito. Itong 4 categories na ito na frontliners, sila po ay sakop ang lahat ng tao. Anak, di naman po pwede tayong sinilang na walang magulang. At magulang, di po pwedeng kung nagkasupling ka, may pamamaraan na ginawa ang Panginoon. So, tinuro po yan. At alipin, paano siya mangamuhan na matuwid, at ang amo na maging matuwid sa kanyang nasasakupan ng mga alipin. So, gaya ng kawal, ito po'y napakahalagang bagay sapagkat ang pakikibaka natin ay punong-puno ng labanan. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, pero verses muna po, key verses po muna tayo. Ephesians chapter 6 verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Napakahalaga po yan. At papagtitibay po yan yung mga sumusunod pa. Napagtibay niya po yung mga nauna na mga verses, verse 1 to 9. At ipinagtitibay po nito verse 10 to 18 at sa susunod na mga tagubilin. Ito'y maalalay upang palakasin ang bawat sitas na sinasabi sa mga salita na isinulat ni Apostol Pablo na kinasiyan ng banal na Espiritu. Now, sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, ito po'y napakahalagang tagubilin para tayo ay magtagumpay. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Verse 4. Ito po yan, sakop niya po yung pag-uusapan natin ngayon diyan. Kaya bawat pag-aaral natin nakaugnay po dito. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubili sa mga bagay sa buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Mean to say, ang Panginoon ay nag-aabang sa atin at naghihintay sa mga ginagawa natin na dapat sana ay malugod siya sa atin. Can I hear amen? Na ang pag-uusap natin ngayon dahil tayo ay spiritual warfare, ibinabalik ko pa rin na verse 12 pa rin po tayo. Ang verse 12, ang kalaban natin ay ito. Pakibasa po natin, verse 12. Okay. Ang pakipaglaban natin ay hindi laman at dugo. Naalala nyo? Ang pakipaglaban natin ay sa mga principalities, mga pamunuan. Pangalawa, ang kalaban natin ay sila yung mga namumuno saan na mga masama. Pangapat, sinasabi po doon sa pinag-usapan natin, sila yung spiritual na nasa itaas na masama. Apat po yun. So, babalikan po natin yung mga sinasabi natin. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay, sandali po, medyo, anak, pasuyong ay pakitaas yung ano. Okay, spiritual warfare. Topic po natin ay yung time. Ito'y napakahalagang pag-uusap, ang salitang oras o panahon. Every human being have in one thing in common. Time. Ang Diyos ang naglagay ng oras sa atin. In creation, hinati niya ang gabi
at araw. Sometimes nagagamit ang gabi sa hindi tama. Paano pa dapat gamitin ang gabi? Sometimes ang araw nagagamit na baliktad. Ang oras ay napakahalaga. Bakit ito'y isinunod ko sa pag-aaral? Kasi ito ang hawak ni Satan. Ginagamit niya ito para silain tayo. Very subtle po talaga si Satan. Para hindi tayo maging malago bilang isang Kristiyano, uubusin niya yung oras natin sa mga walang katuturan. Iisa po tayo ng oras na paggamit lamang po ang problema. Wise ba tayong gumamit o mangmang tayo sa paggamit ng oras? Ilang taon na lumipas sa ating buhay. Ako, 50 years old na po ako, magpi-51 na po ako. Marami rin po ako naubos na oras. At ngayon ay nare-realize ko ang pinakamainam na bagay na oras na dapat sana ay mabunga. Marami mga Kristiyano hindi lumago bilang isang tunay na Kristiyano kasi they spend their time to saan? Waste. Sayang na oras. Nagsayang ng oras. Na sa pag-uusap natin ngayon, napakahalaga kung bakit ito tinapik natin. Marami nagugugol ang oras sa iba-ibang bagay na walang halaga. Pero sasabihin ko po sa inyo, be valuable. Maging ano po tayo, mahalaga tayo. Kasi mahalaga tayo sa paningin ng Panginoon, dapat mahalaga din yung ginagawa natin. At dapat mahalaga din tayo sa nakakakita sa atin. Can I hear amen? Kasi bawat oras na dumadaan sa atin, may nakakakita sa atin. May nakakapuna sa atin. Kung anong ating ginagawa, kung anong ating reaksyon sa bawat sandali ng ating buhay, meron pong epekto po yun. Na gusto ko pong puntahan itong pag-aaral na ito. Pinag-aralan po natin ito, pero ngayon ko po bubuksan kung bakit ito sinabi. Although bukas po yun na pinag-aralan po natin in our context, pero ngayon kasi nabanggit po ito ni Pastor nung Sunday. At gusto ko pong puntahan yon. Kasi related po ito sa worship. At ito pong time na to, dapat ito'y pumapasok sa atin bilang isang true worshiper. Now, pero ilalayo ko lang po ng konti, pero itong time na ito'y napakahalaga. Topic text po natin, Ephesians chapter 5, verse 16. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masama. Sa English po niyan, redeeming the time because the days are evil. Ginamit nyo po dyan sa Greek word ay time. Redeeming the time means, ito po ang sabi niya sa Greek word ay exagorazo. Mean to say, pag sinabing exagorazo, redeeming, pero time na sinasabi, i-redeem natin dyan, o samantalahin natin ng panahon, ito po yung sinasabi na to buy up. Bilin natin. Tubusin natin. Etong aral na ito, sulat ni Apostle Pablo sa church, sa Ephesians. And contextually, ito doon papunta sa chapter 6 ng Ephesians bilang kawal. At ito'y nagpapatunay na dapat tayo mga Kristiyano ay mapagsamantala sa oras. Mean to say, hindi natin sinasayang ang oras. Ang sabi po dito sa Greek word, ito'y ransom. Yung to buy up, that is ransom. Mean to say, ito'y tinutubos natin. Kasi nung tinubos tayo ng Panginoon, tayo rin dapat nagagamit ng Panginoon sa pagtubos ng bawat sandali sa ikabubuti. Can I hear amen? Figuratively, to rescue from lost
Ang panahon at oras ngayon ay hindi na ito masyadong nagagamit sa tama. Ito'y nawawala na. Kumbaga sa nagagamit ito ng masama. So ang hirap para sa isang Kristiyano na matangay doon sa masama, sa walang halagang oras. Yung in-spend ang time sa hindi mabuting oras, sa hindi mabuting paggawa, sa paggamit ng oras. Kung bibilangin natin ang bawat sandali, siguro mamaya na lang sasabihin nyo kung ano-ano po yun. So, ito pong sinasabi niya na pinapakita dito na dapat sana ay na-improve natin yung opportunity. Redeeming the time mean to say, ito yung oportunidad na dapat ay kinukuha natin. Huwag nating sayangin. Kaya nga sinasabi, samantalahin ang panahon Yan po yung pagkaagamit sa Griego. Pangalawa time, ginamit po ang salita sa Greek word ay kahiros. Ang definition po niyan of uncertain o parang hindi katiyakan or affinity o yung parang iniuugnay niya sa iyo. Bawat oras iniuugnay sa atin na may gagawin tayo. Di po ba? Ang bawat oras, meron kang dapat gampanan. Kaya nahiramin. Naiisip mo ba sa iyong pagbangon, ano ang nauna? May plano tayo sa mga buhay natin Bukas ito gagawin ko. Di ba gabi? Ito gagawin ko bukas. Di ba? At ito, meron ka nang sinasubdivide na mga time para doon. Di ba? Mamalengke ka, magluluto ka, di ba? Amen po ba? Pero may iniugnay doon sa bawat occasion na yon na dapat sana ay mabuti. Minsan may nasasalubong tayo, di ba? Nabwisit yung araw mo. Di po ba? Pero ang sinasabi natin, nabubwisit ako. Pag uwi ng bahay, nabubwisit na. Kanina lang nag-pray. Di po ba? Pero ang dapat dito, nire-redeem mo yung time na masama. Kasi sakop na masama ang pagkilos dito sa mundo. Remember, may ability si Satan. He has a power. Mean to say, ability kung papaano kanya tuksuhin. Kaya nahiramin, ang mga senaryo ng bawat oras ay sadya talagang may nangyayari na para bagang hindi mo sinasadyang mangyari. Amen po ba? Dapat yun, sinasamantala mo yung mabuti, mailagay doon. Kaya nahihiramin. Yan po yung sinasabi ng proper time o pagkakataon na para ma-redeem mo yung masama na oras na sinasabi sa pangatlo. Redeeming the time because the days are evil. Bawat oras, bawat araw ay masama. Sa nangyayari sa mundo rito ay lahat ay nasasakop talaga yan ni Satan. Meron siyang mga devices para paganahin yung kanyang mga alipores. May mga principalities po talaga siya. Kaya napakahalagang pag-aaral po nito. The days are evil mean poneiros. Isa po itong pagkakagamit sa isang salitang panyeros. Alam niyo ba, pag nagsalita kayo ng parang panyeros, parang evil friend yan. Kaya dapat, ginagamit ito, yung evil days na ito, na dapat ito'y maitaboy. In this context, in chapter 5 na ating pinag-uusapan, for the days are evil, ito po'y pagpapakita na unang pinag-aralan natin, binigay ko po sa inyo yung frame. Walking in the light. Chapter 5. Di ba? Di ba? Paano ka? Lumalakad ka sa liwanag. Mean to say, inaaral mo ang salita ng Panginoon. Nakikinig ka ng salita ng Panginoon. You are walking in the light. Kasi ang light ay si Jesus Christ. Hinahanap mo kung saan talaga ang liwanag. Sino? Si Jesus Christ. Kaya nga in chapter 6 verse 10, be strong in the Lord, in the power of His might. Di po ba? Doon tayo tumitingin. Now, sinundan po natin yan ng walking as light. Kaya nahiramin. Yan na po yung context na walking as light. Ito na po yan. Na sinasabi, redeeming the time for the days are evil. Dapat kasi ikaw ang liwanag,
ikaw na mismo ang magpapaliwanag sa kanila. Tayo na dapat ang mag-shine. Tayo ang radiance ni Jesus. Si Jesus Christ ang pinakamatingkad na liwanag. Nung tayo ay nasinagan na tayo na mismo, ano nangyayari? Naliliwanagan natin sila. Tingnan niyo po, pag ang araw ay tutok sa iyo, may makikita ka pa bang anino mo? Natatapakan mo ang dilim. Kaya nahiramen. Now, kailangan sa atin ay maridim natin itong evil na ito, yung shadow na ito na gusto tayong kubkubin bilang isang Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano ay nasa dilim dahil bakit? Yung liwanag niya mas lumalakas, patagilid kasi. Dapat magpasentro tayo kay Jesus Christ para tapakan natin ang gawa ng kaaway. Kaya nahiramen. Napakahalaga po nitong pag-aaral to. Kaya binanggit ko po ito mga Greek word na ito para ipakilala na sinasabi ang definition po nito, yung the days are evil, ito yung nakasasakit. Ito yung may epekto, yung properly in effect or influence and differing po doon sa essential character ng mga taong nakakausap natin, nakakasalamuha natin. Na ito yung nag-i-indicate ng generacy. Pag sinabi po dito na degeneracy, ibig sabihin dito yung pabulok na sistema sa buhay ng tao. Kasi bakit? Nahawak siya ni Satan eh. Hello? Maraming hindi mga Kristiyano. Marami pang hindi nakakakilala kay Lord. Kaya tayo dapat maging maingat tayo sa ating paglakad bilang isang Kristiyano. Huwag natin sayangin ang oras natin sa mga bagay na walang katuturan. Amen po ba? Magliwanag tayo gaya ni Kristo. Yan po yung sinasabi niya dyan, na ang original po sana ay yung virtue, kasi yung moral talaga ng tao ngayon, alam nyo kung ano. Dahil naririto sila sa mundo at masama po sila, makakasalamuha mo rin sila. Makakasalamuha natin ang mga hindi Kristiyano. Uubusin talaga, pasensya natin yan. Wala naman sila magawa. Yun ang karakter na meron eh. Kasi hindi pa sila naboborn again. Di po ba? Ngayon, time na para sila ay makakilala sa Panginoon sa pamamagitan mo. Amen po ba? Mahalaga po yan. Now, tignan po natin quality time or wasted time. Pag-aaral natin ito, dahil itong context na ito, Ephesians chapter 5 verse 16, ginamit po yan dahil may mga nakadikit sa kanya na mga verses para ipakita kung ito'y wasted time or quality time. Pag sinabing quality time, may paglago. Punong-puno ang oras at bawat sandali ng buhay natin. Kaya maraming empty Christian, makinig kayo mabuti, bakit ang Kristiyano ay empty? Kasi yung time nila, in-spend ang time nila sa hindi quality. Inubos ang oras sa waste, sa walang halaga, walang bagay na may dudulot na mabuti para sa kanyang Christian life. Tayo'y Kristiyano na, pero may purpose ang buhay natin. The purpose of our life ay maging light. Maging liwanag tayo. Tayo'y sundalo eh. Ikaw yung umaabante doon sa gawa ng kaaway. Amen. Hindi po tayo nagtatago doon sa shadow. Dapat ang shadow natin, inaapakan natin because tayo yung light na si Jesus Christ ang tunay nagliwanag sa atin. Ipapakita dito sa mga verses na tatalakayin natin kung gaano ito kaganda. Una, paano natin makikita itong quality time at wasted time? Paano natin ito mag-gain? Paano natin ito ma-achieve? Yung perfectness na work na ibinigay sa atin ng Panginoon.
Tignan natin ito. Una, nag-iingat ang mga marurunong. Para tayo ay magkakaroon ng quality time, gain knowledge. Hanapin natin ang knowledge. Sino ang knowledge? Ang salita ng Panginoon nagbubukas ng understanding natin, knowledge po ito. Ito po, sinasabi natin na ito ay pagpapakita, paano natin makita ang karunungan ay sa knowledge na ito. Ang Bible ay knowledge. Ang Bible ay information. Naalala nyo? Ini-inform nito ang tao na meron Diyos, na dapat sana ang tao ay ganito. Kaya nahihin namin. Information. Now, pag nalaman natin ang information, ano magka-come up sa atin? Realization. Nagkakaroon tayo ng karunungan. Kaya dapat nag-iingat tayo bilang isang totoong Kristiyano o bilang isang liwanag. Dapat maingat tayo sa pagkilos natin kasi marami talagang masama. Na sila ang masama, ikaw pa mamasamain. Di po ba? Nararanasan niyo yan? Di po ba? Sa kalsada, may kumat sa'yo, siya nangakubat, siya pa galit. Di po ba? Di po ba? Uubusin ang pasyensya mo. Mahalaga po ito, yung paggamit ng oras kung nasa liwanag mo ginagamit. Huwag natin sayangin. Ito'y hindi wasted time. Ito'y napakahalagang tagubilin sa atin na mag-ingat ang mga marurunong. Sino lang po yung marurunong? Ang marurunong na sinasabi dito yung church. Ito'y sulat sa iglesia, mean to say, sila yung mga na-born again. Sila yung pinagkalooban ng banal na espiritu. At dito ay pinapakita dapat sila mag-ingat kasi yung karunungang meron sila na talaga naman dapat iniha-apply nila. Iniha-apply natin. Amen po ba? Tingnan po natin kapatid, verse 15. Connected po yan, verse 16 na binasa natin kanina na sinasabi, redeeming the time for the days are evil. Samantalay na pagkakataon sapagkat ang araw at panahon ay masama. Kahit sa trabaho natin, ang dahil masama. Kahit saan tayo pumunta, maraming masamang impluensya. Paano mo gamitin ngayon time mo? Ipagamit mo yung salita ng Panginoon. Tingnan natin. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Be careful. Kung ikay Kristiyano, mag-ingat ka kasi may nakakakita sa'yo. Nagsisimba tayo, nakikita tayo dito, pero paglabas mo, ano tayo? Imbis na magliliwanag tayo sa pamilya natin, liwanag pa ba tayo o hindi na? Kasi bakit? We are wasting our time sa mga bagay na walang kabuluhan. Nakikita ba tayo ng pamilya natin na nanalangin? Although nagtatago tayo, pero alam nila na nanalangin ka. Nagbabasa ka ng Bible. O sinasayang natin ang oras. Pag totoo kang Kristiyano, gugugulin mo panahon mo sa relasyon mo sa Panginoon. Sabi niya po dito, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag na gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Kaya nga sinabi po natin, nag-iingat ang mga marurunong. Ang marurunong, matalim yan. Pag tunay tayong Kristiyano, dapat matalim ka. Alam mo dapat kung yaan ay gawa na masama. Sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, alam mo dapat matalim tayo kung gumagawa ang kaaway para subukin yung ating liwanag. Dapat ang liwanag ang siyang tatabon sa kadiliman. Sa sitwasyon, sa oras na yon. Kasi bawat sitwasyon, bawat time, makinig kayo mabuti, inilalagay ang okasyon na yan para ipakita dapat ang liwanag ni Kristo sa buhay natin. Amen po ba? Mahalaga po yan, salitang yan. Kasi dyan po sa context na yan, dito po sa verse 8, wala po dyan kapatid, pero binalikan ko lang po. In verse 8, dyan po sa chapter 5 na Ephesians, verse 8, babasahin ko po,
Sapagkat nung panahon kayo'y kadiliman, datapat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng anak ng kaliwanagan. Mean to say, ikaw na'y lumalakad na anak ng liwanag. Kung si Jesus Christ ang ating puno na nagliwanag sa ating mga buhay bilang may Diyos tayo Ama na sa atin ay tinanggap natin si Jesus Christ, yung liwanag na sa atin, siya na yung bumubukas ng liwanag sa lahat. An example nga natin dito, di ba? Hindi mo may kakaila yung isang lungsod sa ibabaw ng burol. Kaya nga dapat maging ilaw tayo ng sanlibutan. Sino ang unang sanlibutan? Pamilya natin. Mahalaga po yan. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nagbubuo ng kabutihan, katwiran, katotohanan. Yan po yung bunga niyan. Matuwid ba ang ginagawa natin sa pamilya natin? O may problema, ginagawa natin ng hindi maganda lalo? Pag mayroong discussion lang naman, away na kaagad. Maliit na bagay, nag-aaway. Ano sabi ng 1 John? Huwag niyong ibigin ang mga bagay sa mundo. Minsan yung mga bagay, maliit lang yung bagay na pag-awayan ng mag-asawa, magkapatid, o mag-anak, mag-ama, mag-ina. Iyaan ay lumilipas. Pero yung relasyon mo sa mga kamag-anak mo, dapat yan ang napapahaba. Be valuable. Maging mahalaga ka sa kanila. Kasi pagdating ng time, makinig kayo, ikay anak, maging valuable ka sa pamilya mo. Kung ikay ama, magulang, maging valuable ka sa mga anak mo. Kung ikay alipin, maging valuable ka sa pinaglilingkuran mong amo. Maging mahalaga ka. Kasi baka sabihin mo, alaman yan yung boss kong yan Ngayon, pag ikay nawala, hahanap-hanapin ka ng boss mo. Kasi bakit? Napakahalaga mo. May liwanag ka kasi. Amen po ba? Kung ikay amo, maging valuable ka sa mga nasasakupan mo. Ito yung mga frontliners ng mga soldier, mga kawal ni Kristo. Hindi nakikigaya sa mundong ito, hindi nakikihalo-bilo. Na dito sinasabi na tayo na yung liwanag. Amen po ba? Ibinalik ko po yan sa verse 1 and 2 na kayo'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Ano po yung pinaka main goal po dito? Bakit natin tutularan itong Diyos na sinasabi nating Ama natin? Gaya ni Kristo. Na ang pag-ibig niya sa atin ay binigay niya sa atin ng kanyang sarili na hain na handog. Tayo ba haing handog sa iba na mabuti? Haing handog sa Diyos upang maging samyo sa harap na masarap na amoy. Tayo ba, mabango ba tayo sa kapwa natin? Paglabas natin dyan sa ating tahanan, mabango ba tayo sa pamilya natin? Mabango ba tayo pagpunta natin sa kapitbahay natin? Di po ba pag isang parang nakita na tao ay matuwid, ang daming nanghihinayang. Di po ba? Napakabait ng ambuti ng taong yan. Di ba sinasabi po yun? Di po ba? Pero may sinasabi naman na, buti nga sa kanya, ang sama niyan Di po ba? May mga ganyang istorya talaga. Walang pakinabang yan. Mga ganon, di ba? Pero ito pakinabang. Bakit? Ipinakita ang liwanag ni Kristo. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul na sinasabi niya ng first imprisonment niya sa Philippians chapter 1 verse 29, first imprisonment niya sa Philippians. Nagsulat siya sa Philippians, unang pagkakakulong niya sa Roma. Ang sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. How many decades namatay si Paul? Pero pakinabang ang aral niya sa atin. Amen po ba? Ginugol niya ang panahon niya sa bagay na mabuti.
To the point wala siyang inaksayang panahon. Even doon sa kulungan, nangaral siya at umawit siya ng pinag-aralan natin nakaraan. Hindi siya nagsayang, hindi siya nagmukmuk, naku po, nakulong na naman ako. Diba? Hindi po ganon. Nagpuri pa rin sa Panginoon. Nangaral pa rin para sa Panginoon. Kita nyo ang nangyari. Puro miracle. Amen. Sa buhay ng Kristiyano, dapat ganon. Ito po yung life purpose na sinasabi po natin, maging liwanag po tayo. Sa bawat oras natin, dapat laging nagliliwanag si Kristo sa buhay natin. Pangalawa, tatapusin ko po ito, kapatid, mga kapatid ko, kahit medyo humaba po tayo hanggang 2:00. Okay lang po ba? Kasi po si Deacon, sa susunod na po si Deacon magtuturo po sa atin yan. So, wag po kayong absent. Pangalawa, bawat oras ay may layunin para gamitin sa wasto. Alam niyo po ba, ang oras ay napakahalaga para magamit sa tama. At dyan sa mga verses niya, ipapakita kung saan, kung alin yung wasted time, at alin po dyan yung quality time. At sinasabi niya po rito, bawat oras ay may layunin para gamitin sa wasto. Alam niyo po ba bakit tayo ginawang church ng Panginoon? Para yung Espiritu na sa atin na nakatatanggap ng salita ng Panginoon ay gawin natin. Ito yung liwanag pag ginagawa na natin. Pag hindi natin ginagawa, parang gusto lang natin lumakad, ayaw natin maging liwanag sa iba. Amen po ba? Kasi marami pang mga masamang mga narariyan na nasa paligid mo. Kung ayaw mo magpagamit, sinong gagamitin? Ikaw yung nandyan. Hello? Nariyan ka na, ikaw na yung frontliners para ipakitang kawal ka talaga ni Kristo na hindi ka nakikihalo-bilo sa gawa ng mundo. Bawat oras ay may layunin para gamitin sa wasto. Dito pinapakita sa unang yan, sa verse 16, ito po sabi niya dyan, redeeming the time because the days are evil. Binanggit natin po yan, mga Greek word po niya. Na dito pinapakita na sa isang magaan na salita, yung redeeming the time, making the best use of time. Making, sabi niyo po, making the best use of time. Dapat ginagamit natin ng oras na kapakipakinabang. Una, ang makikinabang niyan, ikaw. Pag hindi mo nagamit ang oras sa tama, ikaw mismo ang magsasuffer. Kasi Christian ka na, manghihinayang ka. Kaya maraming Kristiyano nang hinayang sa hindi niya nagawa ang kalooban ng Panginoon. Hanggat may panahon pa, hindi niya nagawa. Kaya dapat kung ano pinagagawa ng Panginoon, gawin niyo na. Kaya nairamen, making the best use of time because the days are evil. Isa pong salin na napakagaan. Dapat tayo na ang gumagawa. Kasi bakit? Liwanag ka na eh. Kumbaga chance mo na ito. Yung time na ito, gamitin mo na. Amen. Kumbaga isang salita, pag sinabi na, ako nasasabi ko nito minsan the floor is yours. Sa'yo na yung tablado. Parang ganon. Nababanggit yata sa kakidikon yata pagtatayo si Dikon Diba? Ngayon, sabi ko po sa inyo ito, lahat ng pagkakataon ay nasa sa atin. Maraming binigyan ng pagkakataon hindi nagamit sa wasto. Pero tayo bilang isang Kristiyano, gamitin natin ito sa tama at wasto. Mahalaga po ito. At sinasabi po dyan, yung may nilagay po ako dito, making the best use of the opportunity that comes our way to God is glorified by how we redeem that time. Na binabanggit po, na sinabi po rito, na gumagawa tayo ng pinakamainam na paggamit na oportunidad na oras. Opportunity o pagsamantala natin na sinasabi po dyan, tama po yung salin na yan. Sabi niya dyan, that comes our way, kasi dumarating mga bagay na sitwasyon okasyon Hindi mo sinasadya, merong hasalubong sa iyo mga hindi maganda. Diba?
Dapat iniisip natin, oportunidad ito para ang liwanag ni Kristo ay masilayan. Amen po ba? At sabi niya rito, para mabigyan ng glorify ang Panginoon, paano natin ito tubusin? Kasi masama nga yung sitwasyon eh. Paano mo ito tubusin? Kaya buy up ang sinasabi po ng redeem. Redeeming the time eh. To buy up or ransom. Tubusin mo, masama, tubusin mo ng kabutihan. Amen. Kaya nahihiramen. Natutuwa ako kay Parin Dodong eh. Nag-viral to. Nag-viral yung tricycle namin. Siya yung driver. Nagbalit ng cellphone. The days are evil. Kung iba-iba po yun, ay naku sayang. Ibinenta mo sana. May pera ka pa. O kaya ginamit mo, tanggalin mo lang yung SIM card, tsaka Di ba? Redeeming the time for the days are evil. Dapat matubos natin. Pag may nakabalita sa iyo doon, yung mga gumagawa mapapahiya. Kasi sa pilahan, malalaman nila, ikaw yun, ako hindi ganun eh. Nagkaroon nga ako, maninawalan naman. Yun yung aking isip ko eh. Nagkaroon ako, may mawawalan. Per ba yun? Dapat parehas kami magkaroon, magtiyaga ako para makabili ako. Magtrabaho ako. Amin po ba? Yun po yung napakaganda. Na example ko ito pare, pasensya ka na. Ganoon ang pagtubos. Notice this. Engage in self-examination. Ilagay mo ang sarili mo sa self-examination. Para ma-redeem mo yung oras. Ako ba naging kapaki-pakinabang sa akin nakakasalamuha sa oras kanina? Ako, may trabaho po ako na Teacher Cecil. Ano ba ako doon? Naging mabuti ba ako doon? Natutubos ko ba yung masamang nangyayari? Sa oras na yun na dapat na meron akong tumubo. Ang pagtubos ko sa kanila ba ay tama? O nakikihalo-bilo ako doon sa hindi maganda? Pag may nag-iisip na ganon, ako ba ay tiyak na naglilinis sa kanila? Nagliliwanag sa kanila? Sumasawata sa kanila? O hindi? O nakikiayon ako? O nakikiayon tayo sa libutang ito kung anong ginagawa ng pamilya natin kahit hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. It's time na to rise and shine. Arise, shine. Sabi sa kanta, for the light has come. Ikaw na yung liwanag eh. Dumating na ang liwanag na nasa iyo na, tinanggap mo na si Jesus Christ, ikaw na yung lumalakad na liwanag para makita ka na ikaw nga ito yung tunay na kawal ni Kristo. Spiritual warfare. In verse 17, ito po siya, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dapat lagi nating ibalik sa ating isip, ano ba ang kalooban ng Panginoon sa sitwasyong ito? Maraming sitwasyon sa ating mga sarili na nakikita natin na nangyayari, pagka mabigat, ang dami nating na desisyon na mali. Kaya ako nung kaikil ang desisyon ko noon manalangin Hiningi ko yung guide ng Panginoon, dinala ako sa salita ng Panginoon. Kaya ano nangyari doon? Marami nagagalit sa amin. Bakit daw ganun? Kadali namin magpatawad. O nalaman pa doon sa lugar na yon, pastor ako. Paano kung di ako nagpatawad? Hello? Kinasuhan ko. Gusto ko lang mag-areglo sila sa amin. Anuin kami, kausapin kami, humingi ng sorry. Hindi sila humingi ng sorry. Okay na sa amin yon. Mahalaga, nasabi ko ang pakay ko. Dala ko'y kapayapaan. Punta kami doon, dala ko kapayapaan. Kausap ko yung pinakakapitan na yun Kasi may sakit yung yung kapitan Acting captain po yun. At naroon yung pastor, di ko alam. Nagbigay pa ako ng tracts. Wala silang response sa amin. Pero kailangan mong gawin yung part mo bilang isang kawal ni Kristo.
Marirealize niyo bandang huli. Alam ko yan. Alam ng Panginoon yan. At ang sabit po dito, the church must be intentional about redeeming the time for God's purpose in a moral, corrupt world. Yung corrupt na world na ito, dapat tayo, intention natin na mabago yung oras ng kabutihan. Imbis na masama ang pumapaikot doon, pumapaloob doon. Amen po ba? Kinukubkub ka na pero hindi ka matalo-talo. Bakit? Ikaw kasi yung liwanag na sila sumisilayan sa kanila. Nahahayag sila. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Help me, Lord. Alam nyo po yan. Sa bawat senaryo ng buhay natin. Dapat intention po natin ginagawa ang liwanag papunta sa kanila para sila'y maliwanagan. Hindi tayo nakikiayon sa kanila. Iba ang daladala natin. Church o tayong kawal, soldier, must be intentional about redeeming the time for God's purpose. Ang purpose ni Lord, gawin kang liwanag. Nung naging liwanag ka, magpaliwanag ka sa iba. Kasi corrupt na talaga morally ang kaisipan ng mga tao sa mga pag-uugali. Dapat ikaw na mismo ang makitang langit nila. Sino nga ba yung nakasalamuha ko? Ang galing naman nun. Di ba? Hello? Ang buti niya. Ako na yung gumawa ng mali. Siya pa yung gumawa na sorry. Di ba? Ang sarap. Maaalala ka ng tao kahit di mo kilala. To the point, magkita pa ulit kayo. Ikaw yun na, ikaw yun na. Di ba? Ang sarap, i-glorify si Lord. Di ba? Amin po ba? Pangatlo at huli, tatapusin ko po ito, bigyan niyo pa po ako ng time hanggang 2:00. Pangatlo, maraming magugutom yata, Lord, pero maraming busog. Pangatlo, nilalabanan ang mga araw ng masama. Sabihin niyo po, nilalabanan. Yung ikaw lamang nag-gain ka ng karunungan for the knowledge of the Scripture, na makilala mo ang Panginoon, nung nagkaroon ka na, na-gain mo na po ito, yung wisdom po pumapasok sa iyo, ikaw na mismo ang lumalaban. Hindi ka na humihingi, Lord, tulong. Diba? Hello? Kasi ikaw na iliwanag. Amen po ba? Kumbaga sa ano, possible na. Kumbaga sa ano, yung opportunity na pagkakataon ng time na meron ka ngayon na gagamitin, ibig sabihin, ikaw na mismo ang ha-handle nun sa oras na yon. Parang sinasabi ng Panginoon, I leave it to you. Hello? Ipinapaubaya ko sa iyo, anak, yung oras na yan. Ito kasi ang sitwasyon dyan. Inaasahan ng Panginoon na lumabas ang liwanag sa atin. Amen po ba? Ang Panginoon naghihintay na mag-glorify niya yung sarili niya sa pamamagitan ng liwanag na sa atin. Tingnan po natin, nilalabanan ng mga araw na masama, quality time or wasted time, na pinamagatan natin kanina. Basahin po natin, kapatid. In verse 18, ito po ang sabi, na huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. Alam niyo po ba sa inuman, di ba, dumating na kagalang-galang, umuwi pagulong-gulong. Di po ba? Mamaya gulo na yan. Di man doon sa inuman ng gulo, sa bahay gulo. Di po ba pag-uwi? Di po ba? Kasi bakit? Naubos yung pinangtrabahuan. Binili na ng alak tsaka pulutan. Di po ba? Kinarara na kaguluhan niya, kinabukasan, masama ang pakiramdam, masakit ang ulo, gulo. Hindi papasok. Di ba? Di po ba? Reality. Di po ba? Bakit ang gulo? Ito'y wasted time. Biruin mo, pag-iinuman, simula alas 5, pag-uwi, galing ang trabaho, alas 5. O doon pala trabaho, nag-iinuman na, halimbawa. Di po ba? Pag-uwi no, alas 12 na. Kasi bago tumaga yun ng isang ganyan kukwento muna yun. Ang pinagkukwentuhan, maganda ba? Wasted time. Sayang.
Kung Kristiyano tayo, dapat hindi na tayo nagsasayang ng oras. Etong sinasabi, wasted time po to, na huwag kayong magsipaglasing. Bakit? Uubusin ang oras natin yan. Very subtle si Satan. To the point, aalayan pa tayo. Galing na ibang bansa yung kumpare mo. May dalang alak, oh. Wow! Diba? Hindi ka na umiinom, kaso nga lang, hindi mo mapahindian. Di po ba? Amen po ba? Banayad na banayad. Diba? Ang sarap lang hapin. Pero pag inom, parang blade. Diba? Ano ibig sabihin nun? Uubusin ang oras mo. Dapat marunong kang tumanggi. Hello? Hindi ka na para doon. We are separated. Because we are dedicated unto God. Itinilaga tayo sa Panginoon, sa Diyos. Hindi na tayo para sa mundo. Amen po ba? Napakahalaga po nito. Ito wasted to eh. Nabanggit ko pa nga yan, ewan ko natatandaan nyo. Alcoholic, di ba? May workaholic, di ba? Sportaholic, di po ba? Nauubos ang oras doon sa mga bagay na yun. Di po ba? Spend time wisely. Dapat marunong tayong gumamit ng oras para gugulin natin ito. Verse 19. Bilang huli, the days are evil or dangerous, filled with temptations and vices that waste time. Ihuli ko po muna yung kapatid ha. Meron po akong binasa rito. The days are evil, mean to say na ito'y napaka-dangerous, mapanganib. Yung panganib ng mga araw na ito, yung mga nakakasalamuhan natin ng mga nasa principalities o nahahawakan ni Satan. Very subtle po yan. May katusuhan po yan. May kapangyarihan yan para tuksuhin tayo. Dayain ng mga Kristiyano. Para tayo hindi mabungang Kristiyano na sinasabi natin. Pag sinabing dangerous, ito'y mapanganib. Filled with temptation, ito'y puno-puno ng pagtukso ang mundo. Sa nakikita mo, sa naririnig mo. Amen po ba? Narinig mo. Nakita mo. Nahahalina ka. Di po ba? Kasi bakit? Nandito pa tayo sa katawang ito. Di po ba? May pagnanasa pa ito pag nakakita. Pero dapat pinapatay na ito ng espiritong nasa sa atin. Amen. At ang sabi niya po dito, pinapakita po rito na ang temptation na ito yung mga yung bisyo. Pag sinabing vices, ito'y bisyo. Vices, ito'y pagpapakita, pag nagbibisyo ka, inuubos mo oras mo. Pumunta ka, sa sabungan, mag-Kristiyano ka na, magsabong ka. Ilang oras uubusin mo doon, pipila mo yung manok mo eh. Di po ba? Buti ako, nagkamanok ako, di ako pumili. Munti ko ng kalabanin yung ninong ni Deacon eh. Di po ba? Kaya inalis ko po yun kasi wasted time. Biruin mo, ilang oras ko papakainin yung mga manok. Hihimas-himasin ko pa. Kaso nga lang, wala ako sigarilyo para bugahan. Di ba? Yung mga matatanda, no, binubugahan pa eh. Di ba? Wasted time. Bisyo po yan. Yung mga ating mga ginagawa, minsan bisyo na po yan. Hindi maganda. Nag-glorify ba si Lord doon? Hindi po. Yung mga bisyo na ito. Maraming bisyo. Nababanggitin ko ito mamaya. Ano yung mga bisyo? Spend time wisely or wasted time. Social media. Sabi niyo po, social media. Ilang oras tayong nanonood sa social media? Facebook, TV, internet. If we evaluate ourselves, ilang oras ang in-spend natin? Kung bibilangin mo sa buong maghapon, ilang beses ka tumingin sa cellphone? At ilang oras ka doon? Hello? Wasted time.
Social media, napaka-ano po niya, napaka-subtle po si Satan. Sasabihin mo, titingin ako sa preaching ni Pastor, maya-maya nasa Facebook ka na ng iba. Kaya yung di umaattend, Pastor, dito, nasa bahay, delikado po eh. Hindi, na magla-live streaming na lang ako. Pag na-live streaming niya, mamaya, so swipe na yon, gaganon na yon. Sa iba na po napunta yon. TikTok. Pati matatanda, nagti-TikTok. Kristiyano. Di po ba? Tignan nyo yung mga kanta, di ba? Ang papangit. Alam nyo po ba, walang mabuti sa social media. Corrupted po yung mga anong yan, lugar na yan. Kaya nababanggit ni Pastor eh. Kasi ang daling magkasala. Pornography, ang daling pumindot. Amen. Inubos mo na yung oras mo, pinagana mo pa yung masama mong laman na dapat sana sa pamilya mo. Amen po ba? Kahiyahiyang bagay. Amen po ba? Kasi liwanag na tayo. Mabigat po ito kasi inuubos natin sa mga walang halaga. TV, telenovela. Yung anak ko, ang hilig sa Encantadia. Paulit-ulit na yung pa rin. Siguro naman na sa amin ng mama nila. Kasi kami puro Fernando po. Sorry po. Totoo po naman. Kahit ilang beses namin napanood, 5 beses na yung Fernando po, yung pa rin eh. Yung mga bata, kamot-kamot, hindi sila makapanood din. Kaagaw pala kami. Di po ba? Sa panahon ngayon, dapat baguhin na natin. Sa TV, telenovela, di po ba? O, di ba? O, ito pa, mga gamings. Sugal. High-tech na ngayon. Ang Biblia ay ito'y laging present. Kaya sinasabi sa dyan, huwag mo ibigin ang mga bagay sa mundo. Hindi niya ba nakita may darating pa na mas high-tech? Nakita niya na po yan. Kaya ang babala niya, huwag niyong ibigin ang mga bagay. Tingnan niyo mo yung umiibig sa cellphone. Ilang oras dapat magpahinga ang cellphone? Kaya 1 taon pa lang, sira na kasi overuse. Ang nakatakda sa kanya, sana umabot siya na 7 years. Ayon sa pag-aaral, ang cellphone dapat yan 7 years to 6 years. 6 years to 7 years. Kaya ako 5 years na pero gumaganon-ganon yung cellphone ko eh. Ibig sabihin, konti lang ang pagkakagamit sa kanya. Pero gamit na gamit namin yan. Pero dahil overuse, kahit umaga, hawak ang cellphone, tanghali, kumakain, hawak cellphone, nakabukas ang cellphone, kahit wala naman siya napapahinga, ba't nandun lang? Di po ba? Maya-maya, sisilip din yan sa swipe. Diba? Kaya naubos ang oras doon sa mga bagay na yan. Cellphone, high-tech, mga high-tech, social media, marami po yan. Yan po ay wasted time. Sayang. Di sana kayo'y tagapagturo na. Hindi kayo nagiging pagkapagturo. Bakit? Kailangan nyo pang pakainin pa. Kasi bakit? Dapat ikaw nagpapakain sa sarili mo, hindi mo pinapakain ang sarili mo sa salita ng Panginoon. Para lumiwanag iyon sa buhay mo. Ang lumiliwanag sa iyo, nakikita mo dito sa mundo na punong-puno ng mga temptation ng Satan, ni Satan. Mga devices niya, mga silo niya. Pag nasilo ka na, ang hirap na makaalis. Di po ba? Pag may nakachat ka, hindi mo na mapitawan eh. Di po ba? Kahit ang sagot mo, yes lang eh. Di po ba? Binabasa mo pa rin, napakahaba niyang mensahe. Di po ba? Ubus po ang oras dyan. Makinig kayo mabuti, mahalaga po ito. Labanan ng mga araw ng mga masasama. Spend time wisely. Napaka po niyan. Alam niyo po ba yung mga sinabi ko sa inyo? Bisyo po yan. Pag sinabing bisyo, di ka na matanggal-tanggal. Tingnan mo, kung anong oras mo hinahawak ang cellphone, lagi siya magpapakita sa iyo ng yun din. Naisip ko, napag-aralan ko po yan eh. Kasi AI po yan eh. Kung ano yung gusto mo panoorin dati, ipapakita pa rin sa iyo yan.
Dapat marunong tayong kumontrol. Di po ba? Amin po ba? O pagka puro basketball ang pinapanood mo, yun ang lalabas sa cellphone mo pag pinagtinignan mo. Di po ba? Di po ba? Pero ubos oras pa rin po yan. Meron pa po ba dito yung yung nag-scatter? Ubos oras na, pati pera mo dyan, ubos. Di po ba? Ubos oras po yan. Naghihintay ka ng panalo. Wala naman talaga panalo dyan. Meron ko nga po dyan, dyan sa may pilahan Si Pare Dodong, nagkukwento sila sa akin Nanalo, ilang libo yun, 90 yata yun, bumili ng motor. Bago, wow, brand new. Isang araw, binenta rin kasi bakit scatter Sayang yung oras na yun na ginawa niya. Di po ba? Dapat iginugol mo na saan? Pamilya mo. Kinreate tayo ng Panginoon para sa household. Amen? Very foundation po itong sinasabi ko sa inyo. Nilikha ng Diyos ang tao na nagkaroon ng pamilya. Gugulin mo ang panahon mo sa pamilya. Yaan yung quality time. Kasi bakit? Kung may relasyon ka sa Panginoon, very quality po yung pag-uusap nyo. Punong-puno po ng sustansya yan. Punong-puno po ng buhay yan. Kaya kami sa pamilya namin, minsan pag nakakain ka kami, o kaya nagtutuwid ako, Word of God ang naroon, quality po yung, kahit may pagtutuwid na masakit doon, I think yan po matibay na quality. Tumanggap ka't hindi, dahil yan salita ng Panginoon, quality yan sa Panginoon. Bakit? Sinansala mo yung mali. Itinuwid mo na salita ng Panginoon ang mali. Dinaanan mo ang salita ng Panginoon para sila ay maihanda. Kahit ayaw nila yan, quality pa rin po yan. Amin po yan. Amin po ba? Verse 19, na kayo'y ito yung quality. Na kayo'y mag-usapan, pamilya, mag-usapan ng mga salmo at himno at mga awitin na ukol sa Espiritu, na nag-aawitan, nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Quality. Kanina, verse 18, paglalasing, wasted time. Wasted money. Di po ba? Relationship, marami nagkakahiwalay dahil sa lasenga ang babae. Kaya yung bahay nila, may demonyo na, may demonyita pa. Pag nag-away na, gano'n ang salita pag nalasing na Nasaan yung demonyo mong ama? Diba? Sabi naman ng tatay, saan yung demonyo mong nanay? Dumating yung mga anak, tay, nay, ay yung mga demonyita at demonyito mong mga anak. Impyerno yung tahanan. Di po ba? Kasi bakit? Sa pa lang mali na Inuubos ang panahon sa walang kakwenta-kwentang bagay. Di po ba? Ano po ang dapat nating gawin? Dapat nag-uusap tayo ng mga himno. Ang himno pong sinasabi po dyan, yan po yung sinasabi natin patungkol kay Jesus Christ. Yung salmo, papuri po yan Salmo, binanggit ko po sa inyo nakaraan yan, yan po ang gawin na contextually. At umaawit ukol sa Espiritu. Hindi yung umaawit na lasing na, iba na yung letra. Diba? Hindi na po maano yun, maintindihan po yun, kaya nag-aaway Ano sabi mo? Ano sabi mo? Diba nag-aaway na? Ang gulo mo. Batukan kita dyan. Diba ganun? Diba ang gugulo po talaga niyan? Kaya kung may espiritu ka, makinig kayo mabuti, pag may espiritu ka ng Panginoon, ano po nangyayari? Aawit ka ng himno. Mababanggit mo sa pamilya mo yung kagandahan ng Panginoon Di po ba? Dahil sa kamatayan ng Panginoon na bago buhay nyo, imbis na nagtatagay-tagay kayo parehas pagpapamilya, ano na ginagawa nyo? Nag-uusap na kayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Bakit? Liwanag ang lumiliwanag sa buong tahanan. Dahil naroroon ka na liwanag sa tahanan. Amen po ba? Nagpupuri ng iyong mga puso sa Panginoon. Ibinabalik ang papuri sa Panginoon. Kasi bakit? Kung hindi tayo nabago, lagi pa rin tayo naroroon. Sadlak pa rin tayo sa mga bisyo.
Ako po, ang dami ko pong bisyo eh. Sadlak pa rin sana ako doon. Amen po ba? Buti na lang sinagip tayo ng Panginoon. Ipinakita na yung landas natin na dapat sa Kanya at dapat magliwanag para sa iba. Yaan yung hinanda ng Panginoon buhat pa man nung una upang ating lakaran. Ephesians chapter 2 verse 10. Inihanda na yan eh. Verse 20. Tapos na po ako. Pero tingin ko parang okay naman sa inyo, di po ba? Na kayo'y laging magpasalamat. Isa pa po ito. Ito yung quality time po ito eh. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Alam niyo po ba, hindi naman ibig sabihin na nasa loob ka lang lagi ng kwarto para umawit ng himno at salmo. Kahit may ginagawa ka, umaawit ka sa Panginoon. Amen po ba? Kasi marami nakaririnig din sa'yo. Hindi ka man makaawit, buksan mo cellphone mo, merong mga nakakanta po dyan. O preaching po dyan. Yung yung spiritual na mo, na ibinigay sa'yo ng Panginoon, lalakas at lalakas. At yung nakakapakinig dyan ng mga kasama mo, iyan din ay titibay. Baka yan, dumating ang time, mabuksan po yan. Amen po yan. Amen po ba? Nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay. Alam niyo po ako, kahit sa trabaho ako, sinasabi ko, salamat Panginoon. May lakas pa rin pala ako. Lagi ka nagpapasalamat. Bakit? Yan po yung makapangyarihan. Tumanggap ka, magpasalamat ka. Amen po ba? Amen po ba? Sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, sa Diyos na ating Ama. Mean to say, pag nagpasalamat ka sa Panginoon, direct po yan sa Amang Diyos na Creator. Na dito pinapakita ang paggamit ng oras natin na tama. Una, himno at salmo, inaawit natin na may espiritu ng may pagpapasalamat. At patungkol ito kay Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, nalulugod ang Ama at tinatanggap ito sa atin. Amen po ba? Iyaan po yung kapakipakinabang. Imbis na magreklamo ka sa mga nangyayari. Kasi pag nagreklamo ka, wala na, maubos ang oras mo karereklamo. Ano ba yan? Ano ba yan? Di po ba? Para ka na si Babalo. Ano ba yan? Di ba? Para ka na si Babalo niyan. Di ba? Lahat na ng buhay mo, ganyan ang gagawin mo. Kasi bakit? Puro ka negatibo. Alam niyo po ba, ang lahat ng Kristiyanong totoo na nagliliwanag, hindi laging negatibo yan. Laging positibo yan. Kaya nilagay ng Panginoon yan para lumiwanag ang oras na yon dahil naroroon ka. Redeeming the time for the days are evil. Amen po ba? Mahalaga po yan. Pagkatapos, Ephesians chapter 6 verse 10, finally, brethren, katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mahalaga po yan. Conclusion, babasahin ko lang po ito dahil hindi ko po nalagay po ito. Pero sa Romans, may nabalikan po ako. Romans chapter 13, verse 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan na magsigising kayo. Sabi niyo po magsigising. Although Christian ka na, parang nababaliwala mo ang mga aral ni Kristo na dapat liwanag ka sana. Panahon na para bumangon. Iwanan mo na yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Iwanan mo na. Kasi bakit? Gusto kang gamitin ng Panginoon. Mightily. Sa pamilya mo. Gusto kang gamitin ng Panginoon. Kasi marami pang hindi ligtas sa pamilya natin. Kahit mga ligtas na po yan, meron ka pang kapitbahay. Amen po ba? Gumising ka. Ikaw na natutulog sapagkat ngayon ay lalong malapit sa atin ang kaligtasan. Bakit sinabing malapit? Ligtas ka na spiritually. Iligtas mo yung sarili mo para sa kanila. Ilayo mo ang sarili mo sa mga hindi maganda para maging maganda kang patotoo sa kanila. Amen po ba? At sabi niya po, at nang kayo nagsipanampalataya nung una, kaysa nung nagsipanampalataya nung una, marami pang nababago, di po ba? Hello? Mas lalo tigit ngayon, marami na tayong natutunan, dapat lalo tayong maging liwanag.
Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Sabi niyo po isakbat, isuot. Lagi natin dalin ang liwanag ni Kristo. Ang dilim ay totoong malalim. Ibig sabihin, hawak ito ni Satan. Siya yung principalities na nasa ibabaw na gumagawa ng paraan para linlangin ang mga Kristiyano na kawal. Kaya kailangan isakbat natin ang kaliwanagan. Magsilakad tayong mainhin. Hindi sa mga kahalayan o pagkakaalit, pagkakagalitan. Verse 14, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan nito. Pag sinabing huwag paglaanan, huwag niyong buksan. Kasi pag bumalik ulit sa dati yan, ang hirap na maalis yan. Dati lasenggo ako eh. Subukan mo tikman ulit. Pag natikman mo yan, isang araw, gaganon ka ulit. Di po ba? Kasi bakit? Nariyan dati yan eh. Amen po ba? Kaya huwag niyong paglaanan. Ibig sabihin, huwag niyong planuhin. Huwag niyong planuhin na ang katawan niyo ay magamit mulit kasangkapanin ni Satan na para ma-waste ang time mo. Na dapat sana'y malagok ang tagapagturo sa pamilya mo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya hindi natin maisama ang ating pamilya dahil tayo ay hindi nagliliwanag. Tutuwa nga ako lang di kong Joel, tingnan nyo. Dito sila, kompleto sila. Sininang lang pala wala. Diba? Si Ate Marie. Pero tutuwa po ako sa kanila. Ano po ang katapos-tapusan nito? Psalms chapter 27 verse 4. Dalawa na lang po ito. Isang bagay ang hiningi ko, quality time po ito. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon. Kailan? Kailan? Lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Ang ganda ng sinabi ni David. Si David, sinabi niya ito, gusto kong hanapin. Mean to say, natagpuan mo ang Panginoon, gusto mo pang hanapin ng buong buo. Natikman mo ang Panginoon, gusto mo makita ng buo siya at matikman ng buo. Kaya sabi ni David dito, sa lahat ng kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kanyang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Pag pumunta ka sa templo, sinasabi po rito, naandyan po yung mga nakabulunbun na aklat, naandyan yung mga propesiya, naandyan yung kamatay ng Panginoon. Pinapakita ito para makita niya kung gaano kaganda ang Panginoon ang pagtutubos niya sa iyo, sa atin. Ano ibig sabihin dito sa panahon natin? In John chapter 14 verse 12, ang sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, sabi ni Jesus Christ sa mga alagad. Ang sa akin ay sumampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. Ang sarap. Gusto niyo ba si Jesus Christ, yung kapangyarihan na nagagawa niya, magkaroon tayo? Amen po ba? May gumagaling. Kasi bakit? Yung liwanag ni Kristo ang siyang nagbibigay ng kagalingan sa kanila. Dahil sa pananampalataya, makinig mabuti, na kung tayo ang liwanag ni Kristo ay gagamitin natin, kaya natin gawin ang ginawa ng Panginoon. Tingnan niyo po katotohanan, mean to say, ito yung sinasabi, dinodoble-doble niya, ito yung napakahalaga. Na huwag natin sayangin ang opportunity yung binigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya, ang akin ay sumampalataya ay gas. Pag sumampalataya, mean to say, meron ka na. Nirigaluhan tayo. Now, nung meron ka ng faith, sabi niya, ay gagawin din naman niya ang gawang aking ginawa. Pero, hindi lamang yon. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito na ginawa ni Jesus Christ. Higit pa sa ginawa ko. Bakit kaya? Kasi si Jesus Christ, 3 years lang po siyang nag-ministry. Hello? Ibig sabihin tayo, ilang taon na tayo nagme-ministry? Ilang taon na tayo naging Kristiyano? Ilang taon na tayo nagkalooban ng pananampalataya ng Panginoon? Bakit hindi natin magawa ang mga gawa ni Jesus Christ?
Because sinasayang natin ang ating oras sa walang katuturan. Si Jesus Christ, ang oras, example si Jesus Christ. Si Jesus Christ, patapos niya nangaral, bundok, pangangaral, bundok, pangangaral. Ang bundok ay panalangin. Hindi niya sinayang ang oras niya sa lupa. Amen. Ngayon, pag marami tayo na sayang na oras, no power. Hello? Hello? Walang kapangyarihan. Pero pag quality ang time natin, ang quality time ng Panginoon Jesus sa Ama na nanalangin sa gabi. Hello? Kung ang quality time natin, na sinasabi natin quality, pag nasa barkada tayo, mali po yun. Ang quality time ay nasa Panginoon, sa pamilya, maging lalong quality ang pagsasama. Dakilang gawa kay sarito ay gagawin niya sapagkat ako'y paroroon na sa Ama. Bakit kaya? Bakit kaya magagawa natin ang mga bagay na higit pa sa ginawa ng ating Panginoon? Bakit? Naroroon na siya, tagapamagitan sa Ama. Nag-iwan siya ng banal na Espiritu ng may kapangyarihan para sa atin. Para gawin ang kalooban ng Panginoon. Amin po ba? Kung gagawin natin kalooban ng Panginoon, mangyayari po ang liwanag na magliliwanag pang lalo sa ating mga buhay. Pagkatapos, kayo po nakikinig sa pagkakataong ito at lahat po kayo narito at sa mga sumusubaybay ng ating mga videos po ng Montalban Community Church of Jesus Christ. Iiwan ko po ito sa inyo. Ang lahat ay magsusulit sa harapan ng Diyos. Mabuti man o masama ang ginawa. Bakit sinabi ditong ginawa? Ang ginawa natin ay may mga oras. Hello? Mabuti ginawa natin, gumamit ka ng oras. Hello? Masama ang nagawa natin, gumamit ka rin ng oras. Pananagutan natin sa Ama o sa harapan ng Panginoon ang lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Anong gagawin natin? Sa pagkakataong ito, tumayo po tayo. Gawin na natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. It's high time. Yung oras natin, gamitin natin sa matuwid at wasto. Sa pamamagitan ni Kristo na dapat nahahayag sa kalagitnaan ng bawat sandali o oras po natin. Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng oras. Pero ang produkto nito ay ano? Sana ang produkto nito ay mabuti at nakalulugod sa harapan ng Panginoon. To God be all the glory.